When you have a very high incidence of hunger, yung kagutuman ay hindi mapaghihiwalay na issue at suliranin sa kawalan ng trabaho. Kakulangan ng oportunidad na mabuhay, economic opportunity, yan ang tinatawag ng mga political and ideological analysts na ang pagre-rebelde o ang insurhensya, lalo na ang communist insurgency, nabubuhay yan kapag ini-exclude mo ang tao. Ang karamihan ng mamamayan ay hindi nakikinabang sa kita at yaman ng bansa. At sila ay nagagamit lamang bilang alipin, tagapagdelikha ng mga political pawns, nagagamit sa pagboboto, utusan, at hindi sila kabahagi ng totoong real and actual development program. So ang issue ng kahirapan at kakulangan ng trabaho ay parallel issue na ang kanyang symptomatic and immediate na makikita ng mamamayan at hindi mapasinungalingan ay ang gutom. Oportunidad na makakain at makatawid. Mantakin mo, mayroon kang mahigit 15 to 20 million na mamamayang Pilipino na nabubuhay pa rin hanggang ngayon less than $1 a day ang source of income or halos wala. That means 57 less than 100 pesos ang kinikita or opportunity of income nila. Samantalang ang mga oligarkiya, sina Pangilinan, Ayala, Subel, Rojas, Araneta, ay limpak-limpak na bilyon-bilyon na income ang pumapasok sa kanila. So kaninong katungkulan ang pagpapasiguro na ang pagbaba ng oportunidad ng income at kabuhayan ay hindi lamang nakukupo at nakokonsentra sa kamay ng iilang mga malalaking pamilya na kaibigan at kaparty-party ng nasa Malacanang at Panguluhan ngayon. Yun ang sinasabi namin ni Ma'am Lorraine. Also, Eric, no, ang kahirapan, poverty, yung tinumbok mo, no, poverty is really an issue of exclusion. Hindi sila kasali. Hindi sila kasali. Hindi sila kasali sa magagandang eskwela, hindi sila kasali sa magandang ospital, hindi sila kasali sa pagkukuha ng trabaho, hindi sila pwedeng pumasok sa bangko at humingi ng utang, napaka-komplikado para sa kanila. They are excluded. Therefore, ang trabaho ng gobyerno, Bongbong Marcos, is to make sure that you embrace them and you include them, you open doors for them so that kasali sila. Hindi ka nagpa-party dyan or lilipad-lipad ka sa Formula 1 mo at manood ng Coldplay at James Taylor. No, hindi yan ang trabaho ng president. And you're doing it on the dime of the government, of people's money. Yes. Magtamaan naman kayo ng hiya. Milyon-milyon ang natutulog na gutom sa bansa natin ngayon, pero kayo nagbubundatan yung mga tiyan ninyo, kaka-party, kaka-fireworks, kakabiyahe all over the world with nothing to show for it. Ma'am, at malinaw ha, mga kababayan, baka magtanong kayo, bakit lahat iaatang sa balikat ng gobyerno at isisisi sa gobyerno? No. Ito po ay katotohanan. The government should be the arbiter for the people. Siya dapat na mag-facilitate ng solusyon. Siya maghahanap ng programa that will bridge the gap between inequalities of distribution of wealth and opportunities. Kaya nga may gobyerno. At walang pumilit kay Marcos Jr. na tumakbo at maging Pangulo. Pinili niya yan. So therefore, kung ikaw ang Pangulo ng bansa sa ngayon, you do not look back kay Duterte, kay Arroyo, kay Ramos, kay Aquino. You have to face the problem now. Pero nakikita ng taong bayan, you are not putting up yourself to the competence na sagutin mo ang pananagutan at katungkulan ng gobyerno na mawala ang tinatawag na structural gap, structural deficiency, and violence created by an equal structure ng lipunan na dapat ikaw ang nangunguna dahil ikaw ang Pangulo ng bansa. Like for example, misplaced priority para sa amin sa tingin ko personally, ang 500 billion pesos na natutulog na pundo sa Maharlika Fund. Baka di natutulog. Isa yan, baka di na natutulog, baka kung saan-saan na nagpupunta yan. Kasi wala ng balita, mga kababayan. At ito daw ay para sa investment pump priming capitalization. Samantalang nagugutom ang taong bayan, pwede pala ito, tama si Ma'am Lorraine, short term, mag-put up ng kitchen for the poor sa strategic areas and location ng urban poor cluster communities. And then magbigay ng job opportunity that can generate long-term and strategic solution, i-modernize ang agriculture, bilhin ng gobyerno ang produkto ng mga magsasaka at magbubukid, inputan ng kapital, paramihin ang kalsada, at huwag manatili na sila ay parang nag-aantay kung kailan magkakaroon ng benepisyo mula sa kapitalistang pribado. Ma'am, example lang. We are facing right now more than 100 billion damages already sa El Nino. Mga kababayan, walang tubig. Grabe ang init. Wasak na ang kabuhayan, and yet
ang Marcos government ang inaatupag ay pakikipag-away politika at pati ang asawa niya nakikialam sa mga bagay na hindi dapat pinakikialaman at ang gobyerno ay nagkakaroon ng, kami pa magtawag dito, very, very apparent failure of governance in leadership, Ma'am Lorraine. And also, no, yung 81% ng budget natin, wala na. No, na-i-release na. Na-release na. Eh dapat 20% ng budget natin, iniiwan natin yan for calamities. Exactly. No? So, nandito pa lang tayo sa Abril, Mayo, nandito pa lang tayo sa Abril, wala nang yung 20% na yon. No? So, Eric, gusto ko lang dagdagan kasi andyan na si Attorney Trixie. No? Before we go, Eric kasi said that this is primarily the problem of government. It's true, no? Because government has the resources. More so, the most powerful man in this country so far at this point, no? You have all the resources to make this thing go away. Solutions, no? But I would also like to talk to my kababayan. Let's also have our let's join government also, put up your magpakain tayo, no? Kasi mukhang tulog mukhang napagod sa kaka-party itong mga ito. Yes. Madali lang naman magpakain. Madali, I've done it a lot of times and so have you, no? Plenty of, alam natin, ang Pilipino marunong magpakain ng kababayan yan. Yan. No?